Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Monica, Preste Culadilla, and Sunny Ward. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I hope yung mga devotions po natin everyday ay malaking tulong po sa ating paglagong spiritual. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa Essentials of the Historic Faith. Now, ano po ba yung tinuturo ng Bible patungkol sa doktrina ng kaligtasan? Alam niyo po, sa history ng Christianity, maraming mga iba't ibang sektang naglabasan, iba't ibang paniniwala na lumalabas na hindi ayon sa sinasabi ng Biblia. Karamihan po ng katuruan patungkol sa kaligtasan makakamtan natin sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, tradisyon, pag-anib sa mga relihiyon, mga iglesia. Yan po ay walang katotohanan. Yung historic Christian faith po, yung tutunay na pananampalataya na makikita pa natin sa Biblia hanggang sa kapanahunan natin ngayon, ito po yung nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos. Yung tiningnan tayo ng Diyos, lahat tayo mapapahamak, pero tiningnan niya tayo ng may pag-ibig at pagmamalasakit at habag, at ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang iligtas tayo. Sa makatuwid, ang kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos na pinakita niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang kaligtasan natin ay hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, hindi ito sa pamamagitan ng ating mga sarili, ito ay sa pamamagitan lang ng habag at biyaya ng Diyos. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi rin sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Pag nag-survey po tayo dito, kahit dito sa Pilipinas, no? Tanungin mo yung mga tao, alam mo ba na tayo ay mapapahamak? Alam mo ba na mapapahamak ka apart from the Lord Jesus Christ? Lahat ng karamihan ng mga tao magsasabi, hindi ako mapapahamak, ligtas ako, makapiling ko yung Diyos. Ang karamihan ng mga tao, ang tingin nila sa sarili nila mabuti. Kahit nga yung mga nasa kulungan at mga guilty talaga at gumawa ng mga krimen, ang tingin nila sa sarili nila mabuti. Yan po ang pandaraya ng sarili, sa kanyang sarili. Yung puso natin talagang mapandaya. Kahit anong sama natin, tingin natin mabuti pa rin tayo. Now, mga kapatid, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay makasalanan at tayong lahat ay mapapahamak. At wala tayong kakayanan na iligtas ang ating mga sarili. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo iligtas. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lang ng habag at biyaya ng Diyos, awa ng Diyos, at isinugo niya ang Panginoong Jesucristo upang iligtas tayo. Yan po yung doctrine of salvation. Una-una po, salvation is by grace through faith in Christ. Pag sinabi po nating grace, yan po ay ibig sabihin po niyang kagandahang loob ng Diyos. Naligtas tayo dahil mabuti ang Diyos, naawa yung Diyos sa atin. Kasi patungo talaga tayo sa pagpapakalayo-layo mula sa Diyos. Patungo talaga tayo sa kapahamakan, malayo sa Diyos. Pero tiningnan tayo ng Diyos na merong pagmamalasakit at habag. Sabi niya, nag-usap-usap sila, no? God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. At nagkaroon sila ng kasunduan. Yung kasunduan po na yon, yung tinatawag nating Covenant of Redemption. Merong kasunduan within or among the members of the Trinity na yung God the Father ang magsusugo sa God the Son upang magmisyon dito sa mundo. At yung banal na Espiritu ang hihipo sa puso natin, palambutin upang tayo manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yung Diyos ang gumawa ng paraan para iligtas tayo. Hindi tayo kailanman ang nagligtas sa sarili natin. Hindi tayo kailanman ang naghanap sa Diyos.
Ang Diyos ang naghanap sa atin at umabot sa atin. Hindi tayo ang umabot sa Diyos. So salvation is by grace. Sa pamamagitan ng mayamang biyaya ng Diyos, inabot niya tayo. At itong biyaya ng kaligtasan na ito ay matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sabi po dito, for it is by grace you have been saved through faith. Ibig sabihin yung biyaya ng Diyos na ino-offer niya na kaligtasan, makakamta natin yun kung tayo'y mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. The grace of God can only be received by faith or through faith in Christ Jesus. Pangalawang katuruan po, salvation is a free gift of God. Ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. At yung tunay na regalo po, ito po ay hindi po ito reward. Minsan kasi pag nagbibigay tayo ng regalo, nabaitan tayo sa isang tao kaya riregaluhan natin. Nabaitan tayo sa anak natin, sa inaanak natin, kaya bibigyan natin ng magandang regalo. Yung Diyos po hindi ganoon eh. Kung ang regalo po ay nabaitan lang tayo kaya binigyan natin, hindi po kaloob yun eh. Hindi regalo, hindi gift yun eh. Lumalabas yun po ay reward para sa mabuting ginawa ng isang tao. Yung kaligtasan po, hindi po siya reward. Ito po ay free gift of God sa mga taong hindi karapat-dapat tumanggap. Mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng yung ganong privilege na ideklarang mga anak ng Diyos at makapiling ng Diyos sa perfect world, new heavens and new earth, or tawagin nating heaven, makapiling yung Diyos ng pangwalang hanggan. Ang karapat dapat sa ating kaparusahan sapagkat tayo mga makasalanan. Yung salvation po, ibinigay sa atin ito ng Diyos noong mga panahon na hindi tayo karapat dapat. Kaya po gift of God. It's not a reward. Ang reward pinagpagura natin, ito gift, binigay, libre ng Diyos. Walang bayad. At pangatlo po, salvation is not from ourselves or by our own works. Sabi po sa mga talatang ito, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. Ang kaligtasan po hindi nagmumula sa sarili natin yan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kung ang kaligtasan ay nakadepende sa atin, walang maliligtas. Sabi dito, it is the gift of God, not by works. Hindi ito kayang makamtan sa pamamagitan ng pagtatrabaho o paggawa ng mabuti. Napakalinaw po na itong mga talatang ito, pero alam niyo po, pag sinurvey niyo yung mga tao sa Pilipinas, kahit mga naniniwala pa sa Panginoong Jesucristo, pag tinanong mo, ikaw ba naniniwala kay Jesus Christ? Majority ng mga tao dito sa Pilipinas sasabihin, oo. Now, when it comes to salvation, akala nila, sila pa rin magliligtas sa sarili nila. Pag tinanong mo, ikaw ba ay makakabiling mo ba ang Diyos ng walang hanggan pag namatay ka? Karamihan ng sagot ng tao, oo. At ang dahilan nila, sapagkat ako'y gumagawa ng mabuti. Mabuting tao ako. Laging ganun ang sagot. Kaya po napakahalaga na maituro ito na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi dahil mabuting tao ka. Actually, sa harapan ng Diyos, tayong lahat ay masama sapagkat tayo nagkasala. At patuloy na nagkakasala. Again, salvation is by grace through faith. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos na nagmalasakit siya sa atin, minahal niya tayo at ibinigay niya yung kaligtasan bilang regalo na matatanggap lang natin kung tayo mananampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung unang application po natin ngayon, number 1, believe and be saved. Makikita niyo po sa Bible yan, faith talaga pananampalataya. Yung kaligtasan po, ganito po nangyayari yan Lord, thank you. Kasi hindi ko kayang iligtas ang sarili ko mula sa tiyak na kapahamakan. Alam ko mawawalay ako sa inyo ng pangwalang hanggan. Pero salamat. Sinugo mo si Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng aking mga kasalanan. Siya yung naparasahan, hindi ako. Salamat Panginoon sa kagandahang loob niya, sa biyaya na ito. Kagandahang loob na pinakita niyo sa akin. Hinayaan niyo na ang Panginoon Jesucristo ang mamatay doon sa krus. Maparusahan doon sa krus samantalang hindi dapat ako dapat ang maparusahan. Salamat Panginoong Jesucristo kasi ikaw ay namatay doon sa krus at muling nabuhay upang ako ay magkaroon ng bagong simula, upang ako ay maideklarang anak ng Diyos.
Kailangan lang po nating manampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Siya yung nagpagod, siya yung nagpakahirap upang iligtas tayo. And number 2 po, do not add anything to faith. Kailangan manampalataya lang tayo kay Jesus Christ. Hindi natin kailanman pwedeng sabihin, Lord, nananampalataya ako sa ginawa mo doon sa krus, dadagdagan ko pa yan ng mabubuting gawa para maligtas ako. Dadagdagan ko pa yan ng paggawa ng mabuti sa kapwa ko para may contribution ako sa kaligtasan ko. A-attend ako sa church, hindi ako papalya every week, every Sunday, nandun ako sa mga fellowships. Every Sunday, sasamba ako sa inyo para may contribution ako sa kaligtasan ko. Alam niyo po, pag ganun ang thinking natin, ganun ang theology, ganun ang pananiwala natin, para nating sinasabi na, Lord Jesus, kulang ang ginawa mo sa krus. Kahit na sinabi ni Jesus Christ, it is finished. Siya na yung gumawa ng paraan at tinapos niya yung pagliligtas sa atin doon sa krus, para pa rin nating sinasabi, Lord, kulang pa, dadagdagan ko pa yung ginawa mo. Kulang yung pagpapakahirap mo doon sa krus. Kailangan kong dagdagan niya ng sarili kong kabutihan. At yun po ay tinatawag nating false gospel. Hindi po yan ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang tinuturo ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo ay si Jesus ay sapat. Wala na tayong dapat idagdag pa. We just have to receive salvation, yung free gift of salvation by faith in Christ Jesus. Matatanggap natin yon sa pamamagitan ng pananampalataya lang. We should not add anything to it. Do not add anything to faith. Huwag na nating haluan pa ng kailangan maging member ka ng isang relihiyon para maligtas. Maling-mali po yan. Jesus is enough. And number 3 po, ito po yung isa sa pinakamahalaga. Prove our salvation by good works. Hindi po ibig sabihin na ang pagtanggap ng kaligtasan mula sa Diyos ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Hindi po ibig sabihin diyan na hindi ka na magbabago. Hindi ibig sabihin yan wala nang pagbabago sa buhay mo. Ang pagbabago ng buhay, ito po ay resulta ng kaligtasan. Mga kapatid, kung totoo na tinanggap natin ang biyaya ng kaligtasan, at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos tayo naligtas, the same grace, yung parehong biyaya na yun ang babago sa atin. Kaya imposible na ikaw ay naligtas tapos hindi na bago buhay mo. Kung ikaw ay tunay na naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, ang biyaya din ng Diyos ang babago sa iyo. At mapapatunayan natin na tayo nga'y tumanggap ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya nga dito sa verse 10 itong Ephesians chapter 2, sabi dito, For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Tayo po'y nilikha sa Panginoong Jesucristo upang gumawa ng mabubuting bagay. Meron talagang pagbabago sa atin. Mababago talaga yung buhay natin. At kung ikaw ay isang tao na ligtas, tunay kang Kristiyano, pinanganak kang muli sa Espiritu, tumanggap ka ng biyaya ng kaligtasan at ikaw ngayon ay ligtas, kung totoo yan, you will be able to prove it by good works. Meron talagang pagbabago sa iyo. Pagbabago ng mindset, pagbabago ng buhay, pagbabago ng kilos pananalita. We will be able to prove our salvation by good works. Bakit po? Kasi po ang biyaya ng Diyos hindi cheap. Once you receive the grace of God, if the grace of God has the power to save you, it also has the power to change you. Kung nagsimula tayo sa biyaya ng Diyos, magpapatuloy tayo sa biyaya ng Diyos. Totoo po na ang salvation can only be received through faith in Christ Jesus. Pero dapat po nating patunayan yan na tayo ngayong mga ligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Now, para po sa ating discussion, why is our salvation purely by God's grace and not by our own works? Bakit ang kaligtasan? Ito ay sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos and hindi ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, if salvation were by our own works, none of us would be saved. For all of us have sinned and fall short of your glory. Thank you because salvation is purely by your grace and can only be received by faith in Christ.
who died on the cross and resurrected from the grave. Thank you because through Christ, I become a child of God. I am loved. I am forgiven. And I am blessed forever and ever. Thank you, Lord, for the gift of salvation. I didn't have to work for it. Rather, I receive it by faith in the name of my Lord Jesus. Amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.